Muli po, sumaatin po ang biyaya, pag-ibig, presensya ng ating Panginoon. Amen po. Kumusta po kayo ngayong araw ng Lunes? Mabiyayang Lunes sa ating lahat. Kumusta na po Always in kayo? paradise po. Always in paradise po, Sister B. Amen. Amen to that. Napakabuti po ng ating Panginoon. At talaga naman tayo ay laging nasa grasya ng Panginoon, lalo't itong mga gawain natin ay patuloy natin pinagsusumikapan sa kabila ng mga kabisihan ng buhay. Lunes na naman po, araw ng mga trabaho, araw ng mga gampanin, at talaga namang umpisa na naman ng panibagong pakikibaka natin sa buhay, umpisa ng linggong ito. So napakabilis po ng panahon, ano? Patapos na naman po ang July at mag-o-August na tayo. Yun. Sabi ko nga, parang pag gustong-gusto mo ang ginagawa natin sa Panginoon, parang di mo kinaiinipan. Sadyang napakabilis po ng mga araw lumilipas. Napakaganda po ng Ebanghelyo dahil ngayon po'y kapistahan ng haligi ng ating pananampalatayang Kristiyano, ano? Lalo na po sa atin bilang mga Katoliko, si San Pedro at saka si San Pablo. Si San Pedro na kumakatawan sa simbahan na kung saan siya yung pinagkatiwalaan ng susi ng ating simbahan. Si Bato, Darak, matibay na talagang sandigan. Pinagkalooban ng susi na kung sino man ang pagbuksan dito sa lupa, pagbubuksan sa langit, sino mang kalagan, ay kakalagan sa langit. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Maganda po ang una niyang tanong sa kanyang mga disipulo. Sino ako? Kung paano kinikilala. In the same way, sa atin, yun din ang tanong. Sino nga ba ang Panginoon sa iyo, kapatid? Sino nga ba sa atin ang Panginoon? Namuhay po si San Pablo, namuhay po si San Pedro, na talaga namang naging matibay na pundasyon at disipulo. Si San Pedro na talaga namang nakita natin na hanggang ngayon nagpapatuloy ang gampani at gawain ng banal na simbahang Katolika dahil na matatag po itong naitayo sa pamamagitan niya. Amen po. Kaya sabi nga natin, ang Katoliko talagang makikita natin kung kailan talaga siya naitatag at ang mismong Panginoon natin ang nagtatag. Amen po. At si San Pablo naman, ika nga dahil kapistahan naman din, kasama po sila bilang kapistahan nila, siya naman po ang talaga naman dahil sa kanya hanggang ngayon nagpapatuloy ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ng gawain. Amen po? Kaya napapanahon naman talaga ang ating mga tinatalakay ng mga panayam o talks, discussion about discipleship. Ang tanong, kung tinanong tayo ng Panginoon, katulad ng kanyang mga disipulo, sino nga ba siya sa ating paningin at sa buhay natin? Ano po ang maisasagot natin? Siya ba ang Diyos na ating sinusundan? Kaya tayo rin ay nagnanais sumunod sa Kanya at maging tunay na disipulo. Amen po? Siya po yung Panginoon na talaga namang gumabay sa mga unang disipulo at nagpapatuloy sa atin ngayon. Siya po ang Panginoon na dahilan kung bakit tayo may pananalig na katulad ng ginagawa natin ngayon. Kaya hindi po matatapos. Kasi nagpapatuloy po yan that upon the apostolic succession that we are here right now, we as lay people, amen, from Peter as the first pope, down sa mga pope, to the bishops, to the priests, to the clergies, to the deacons, and to the lays na katulad po natin. Nagpapatuloy po ito. Kung hindi po niyakap at pinagpatuloy ni Pedro at ni San Pablo at ng mga iba pa pong mga naging disipulo niya, kung ano ang nasimula ng ating Panginoon, wala po tayong dahilan kung bakit tayo ngayon may mga prayer meetings na ganito. Wala po tayong dahilan para tayo nag-uusap-usap pa sa ganito. Amen po? Pero dahil nagpatuloy po yung gawain at gampanin itinuro ng Panginoon at hinabilin sa mga disipulo, una nga po kay San Pedro, ngayon ay nagpatuloy hanggang ngayon. Kaya, can you count as one?
Kung ikaw yon, kasama ka doon, being a true disciple of our Lord, a true follower. My topic for today is embracing God's calling. Dapat po nating maunawaan that the first step on discipleship is hearing God's calling. Nung tinanong ng Panginoon si Simon Pedro, kung sino siya, sinabi niyang siya si Kristo. Amen? Siya ang Panginoon na kinikilala na siyang dahilan kung bakit naging tapat na disipulo hanggang sa kanilang kamatayan. Niyakap nila at isnabuhay ang misyon at ang pagtawag sa kanila ng Panginoon, ang pagkahirang. That's why tayo rin, mga kapatid, if we truly wants to be His follower, if we truly wants to be His disciple, we should embrace His calling. Embracing God's calling. You see, mga kapatid, we are called to follow God's calling. Tayo'y tinawag upang sumunod sa panawagan sa atin ng Panginoon. Tinawag tayo upang sumunod at isabuhay ang pagiging disipulo. So mga kapatid, ngayong araw po na ito, atin pong tatalakayin ang isa sa mga makapangyarihang pagtawag sa pagiging disipulo sa Biblia at ang kahalagahan ng pagsunod sa panawagan na ito ng Panginoon at ang pagtalikod natin sa lumang buhay na matatagpuan sa isa sa makapangyarihang pagkakasulat sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 14 hanggang 20. So, Mark 1, verse 14 to 20. At atin pong pagmumuni-munihin sa talatang ito at tatanungin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tinawag na sumunod kay Jesus? At paano natin maisasabuhay ang pagtawag na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa trabaho nyo po bilang mga OFW, mga kapatid namin, sa pagiging magulang sa iyong mga anak, sa pagiging anak sa iyong mga kapatid, sa pagiging kapatid sa iyong mga kapatid, kaibigan sa iyong kaibigan, kapwa sa iyong kapwa, sa pagiging bahagi ng simbahan, at sa pagiging kasapit lingkod sa komunidad man o sa simbahan. Paano nga ba natin isinasabuhay ang pagtawag na ito sa atin ng ating Panginoon? Ngayon, basahin ko po sa inyo ang tinukoy kong ebanghelyo mula kay San Marcos, Kabanata 1, 14 hanggang 20 o Mark 9, 1, verse 14 to 20. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew. They were casting a net into the lake because they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John. They were in their boat, putting in order their nets. Immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired man and followed him. So, ito po yung umpisa ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. At kung babasahin ko po sa wikang Ingles, ito po yun. Natapos ipakulong si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral ang magandang balita ng Diyos. Natupad na ang panahon, sabi niya. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya si Simon at ang kanyang kapatid na si Andres. Sila ay nanguhuli ng isda sa lawa.
Sumunod kayo sa akin, sabi ni Jesus, at gagawin ko kayong mga ngingisda ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya at nakita niya si Santiago at ang kanyang kapatid na si Juan, na nasa bangka at inaayos ang kanilang mga lambat. Tinawag sila ni Jesus at kaagad nilang iniwan ang kanilang ama na si Zebedeo sa bangka kasama ang upahan at sumunod sa kanya. Mga kapatid, Jesus called to the disciples is striking in its suddenness and authority. He doesn't ask them to think about it or pray about it. He simply says, "Follow me." And this call to discipleship requires a radical response, leaving behind livelihood, security, our comfort, reputation, etc. Ang panawagan pong ito ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo ay karaka-raka at agaran na hindi na nagkaroon ng pagkakataong makapag-isip pa si Simon Pedro at ang kapatid na si Andres. Ganon din naman si Santiago at si San Juan. Karaka-raka at may kapangyarihang o otoridad. Hindi po siya nagtanong o hindi naman po siya nagbigay pa ng pagkakataon na ipagdasal pa. Di po ba meron tayong minsan kapag meron tayong nais gawain, tinatanong pa muna natin yan sa pamamagitan ng pagdadasal. Hinihingi pa natin ng kasagutan. At kung may mga tanong tayo, tinatanong natin sa Panginoon. Gusto nating makita kung answered prayer muna tayo bago tayo sumunod o gumawa ng hakbang. Ngunit dito po sa pagtawag ng Panginoon, sa pagiging disipulo, a call to discipleship, it requires a radical response, leaving behind what is important, katulad ng family, ng kabuhayan, ng seguridad at ng kanilang mga comfort zone, pati na rin ang kanilang reputasyon. Kaya nga, meron pong maganda na sinasabing principle. The kingdom of God is not just a future reality, but a present reality that requires a response. Noon pa man po ang paghahari ng Panginoon at ang pagkakatatag ng kanyang kaharian ay noon pa. Amen po? Hindi lang po ngayon o sa paparating pa. Hindi lang po realidad na hinaharap noon. Ngunit patungo sa ngayon at sa hinaharap din natin na nangangailangan ng kasagutan. And this passage marks the beginning of Jesus' public ministry in Galilee after John's arrest. Ang talatang ito po ay ang panimula ng misteryo ni Jesus sa Galilea matapos ipakulong si Juan. So, Jesus' message is clear, mga kapatid. Ang sabi, the time has come for God's kingdom to arrive, and people need to repent and believe in the good news. So maliwanag po, mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon, malinaw na malinaw ang sinabi niya, natupad na ang panahon o the time has come para sa pagdating ng paghahari ng Diyos at kailangang magsisi ang mga tao at maniwala sa magandang balita. Mga kapatid, ito po yung lagi ko ring sinasabi at paalala sa lahat. Ako po, experience ko mula po nung ako'y nagkaroon ng pangalawang buhay nung na-declare na clinically dead, na i-pronounce na patay na at walang buhay nung 2012. Realization ko po at sa araw-araw is that every day is a preparation for the Lord. Araw-araw po ay isang araw ng paghahanda para sa Panginoon. Amen po? Kaya karaka-raka ang pagtawag ng Panginoon, karaka-raka rin ang pagsagot. He chose 4 fishermen, Simon, Peter, Andrew, James, and John, to be his disciples, calling them to leave their old lives behind and follow him. Ang pagkakapili niya sa 4 na mangingisdang ito, sina Simon Pedro, si San Andres, Santiago at Juan,
upang kanyang mga disipulo ay tinawag niya upang iwanan ang kanilang dating buhay at sumunod sa kanya. Ngayon, bilang pagtanaw sa historical background sa pinanggalingan ng istoryang ito kung saan tinawag ang mga unang disipulo, ito po ay sa lugar ng Galilee o Galilea. Galilee was a region in northern Israel, known for its fertile land and abundant fishing resources. Ang Galilea po ay isang rehiyon sa hilagang Israel na kilala sa matabang lupa at saganang yamang dagat. And the Sea of Galilee, also known as Lake Gennesaret, was a major fishing hub. Kaya itong mga tinawag niya, mga kapatid, kabuhayan, kinagisnan, kinamulatan, ay ang pangingisda. Doon sila bihasa. Ito ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ang kanilang pundasyon. Nung tinawag sila ng Panginoon, mga simpleng tao. Hindi mataas ang pinanggalingan o pinag-aralan. Mga mangingisda. At sa Galilea, ang isang bahagi ng rehiyon ng Hilagang Israel, kilala po ito sa saganang yamang dagat. Amen po. Kaya lahat po ng halos kabuhayan doon ay pangingisda. Pagbebenta ng isda, manghuhuli ng isda na madaling araw, hating gabi, madaling araw, at yung lahat ng nahuli ay ibenta po yan sa marketplace. Amen po. The fishermen in this region likely work on large boats, casting their nets and hauling in fish for sale in nearby cities like Capernaum. So mga kapatid, sa simpleng klase ng buhay na ito ni na Simon Pedro, ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ng pagtawag sa kanila ay biglaan at may otoridad. Hindi na sila tinanong kung gusto nilang sumunod o kung kailangan pa nila ng panahon para mag-isip. Ang sabi niya lang, sumunod kayo sa akin. Sa atin po ba dito, mga kapatid? Ganito rin ba ang nangyari sa inyo? Kaya kayo nandirito ngayon? Kaya kayo naglilingkod? Kaya kayo naghahangad makarinig ng marami pang mga mabuting balita? Amen? So, sabi niya, sumunod kayo sa akin. May kapangyarihan ng kanyang tinig at buong otoridad. Hindi po siya nakikiusap o nagmamakawa. Isa itong makapangyarihang paanyaya, a powerful invitation na hindi na-resist, kaya binigyan kagad ng response. Kapatid, ang pagiging disipulo ay nangangailangan ng radikal na tugon. Kasama dito at karamihan sa tunay na sumusunod, katulad nila, ang ginawa nila, iniwan ang kanilang pamilya, kabuhayan, seguridad at pati na ang kanilang nakamulatang buhay. Ang pagiging fishermen of men, mangingisda o mamamalakayan ng mga tao, ay isang metapora para sa bagong papel ng mga disipulong tinawag. Bagong yugto ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi lang tinatawag sila ni Jesus na sumunod sa Kanya, bagkus tinawag sila na manghuli ng mga tao, magbigay ng pag-asa at dalhin ang iba sa paghahari ng Diyos. So ang talatang ito ay nagpapakita po ng otoridad at kapangyarihan ni Jesus na tawagin ng mga tao na sumunod na sa Kanya. Kasama na po tayo dito. Binibigyan din po nito ang kahalagahan ng pagiging disipulo at ang katumbas na halaga ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus or the cause of following our Lord Jesus Christ. Ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang hinaharap na realidad, kung hindi isang kasalukuyang realidad na nangangailangan po ng ating pagtugon. You see, brothers and sisters, it is clear that in the Bible, there are only two kingdoms, the kingdom of God and the kingdom of the devil. If you are not following the kingdom of God,
then you are either following the other. The question now is, which one are you? Dalawa lang po ang kaharian na nasusulat sa Biblia. Ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng demonyo. Kung hindi mo sinusunod ang kaharian ng Diyos sa pagtawag ng ating Panginoong Hesus, maaari ang sinusunod mo ay ang kabila. Now the question is, kanino po ba tayo sumusunod? Amen po? So, with this, bigyan ko po kayo ng ways on how to embrace our calling. Embracing God's calling. Number 1, hear the voice of God. Hear the voice of God. Pakinggan ang boses ng ating Panginoon. Ang sabi po doon sa verse 17 ng Mark 1, "Come to me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." So maliwanag po ito that the first step to embrace God's calling is to hear the call of Jesus. At siguraduhin po natin, be sure that it is God calling you. Marami po kasi mga tao na merong mga posisyon o titulo, hindi na si Lord ang tumawag. Ang tanong, paano natin masasabing hindi si Lord ang tumawag? Kapag nagdudulot na ng kaguluhan sa halip na pagkakaisa. Kapag ang paghahari mo o pagiging nandiyan mo at pananatili sa kung saan ka nandiyan, halimbawa sa ministry, ay nagdudulot ng kaguluhan, kalituhan, at hindi pagkakaunawaan. Sa halip na magkaroon ng kapayapaan, magtanong na po tayo. Kay Lord po ba yan? O si Lord po ba ang may gusto niyan? O tayo na lang ang may gusto? Amen po? So, we need to be willing to listen to God's voice and respond to His calling. In our lives, it's easy to miss God's voice, but we need to be ready in seeking Him out. Kaya mahalaga po na dinggin natin ang pagtawag ng Panginoon. Kailangan nating maging handa sa pakikinig sa tinig ng Diyos at tumingin sa kanyang pagtawag. Sa akin po mga kapatid, masasabi ko pong hindi ko naging karakarakang nasagot ang Panginoon bago po ako naging tuluyang full-time missionary at lay preacher ng ating Panginoon. Hindi po muna ako kagad nakatugon. Biro mo, kailangan ko pa munang makaranas ng grabing mga pagsubok bago ako sumunod sa panawagan ng Panginoon. Inatake na ako at dineclare na patay. Pero hindi pa rin po ako doon naglingkod. Hindi po pa rin sinagot ang Panginoon. Sinagip na niya ako sa stage 4 na endometrial cancer o cancer sa matres. Pero hindi pa rin po ako doon sumunod o naglingkod sa Panginoon. At marami pa hanggang dumating po yung nagkaroon ako ng pagka-paralyze ng kalahating katawan dulot ng dengue. Doon ko pa lang po napagtanto, ang tagal-tagal na akong tinatawag ng Panginoon. At dahil sa pinipilit ko na ako ay umiwas at tumalikod sa panawagan, mga kapatid, ako po ay nagkaroon ng perwisyong buhay. Maraming pinagdaanan until I realized meron na palang holy discomfort na tinatawag, na kinikreate sa akin, panawagan upang harapin ko ang pagtawag sa akin at talikuran ko ang nakasanayan na lumang buhay. Mga kapatid, ganito ang nangyari rin kay Jonah. Kung mababasa mo yung istorya ni Jonah, inutusan siya ng Panginoon, tinawag siya upang magpunta sa Nineveh. Pero sa halip na sundin ng Panginoon, tinakasan niya ito. Sumakay pa ng barko na akala mo naman ay matatakasan niya ang paningin at kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano nangyari nung nasa barko siya? Inabot sila ng bagyo at unos, nadamay tuloy pati mga sakay ng barko. Ang kapitan at ang tripulante ay nagtataka. Bakit? Anong nangyayari? Hindi pa sila inabot ng ganong klaseng unos sa gitna ng dagat. At nalaman nila, ang sanhi ay si Jonah. Tumatakas pala mula sa Panginoon. Kaya, nung siya po ay nagpatihulog, tumalon sa dagat,
Ano nangyari? Ito yung sinasabi ko, kapag panay tayo iwas, nilulun po siya ng balyena. Amen? Doon niya na-realize. Alam mo, kapag tinatawag ka ng Panginoon, maraming mangyayari. Amen po? At your own discomfort. Kaya mga kapatid, reality is this with this principle. You can delay your calling, but you cannot truly run away from it. Pwede mong ipagpaliban, i-delay, pero hindi mo yan matatakasan. Amen po? So, tinatawag tayo ng Panginoon na sumunod at mapapatunayan naman na tayo ang kanyang mga pinapastol. Sabi po sa John 10 verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Kaya napakahalaga po ng pagtugon kapag narinig natin ang boses ng Diyos. Kapatid, marami po sa atin bago tumugon, nakaranas muna ng mga milagro sa buhay. Mga nasagip sa mga kanilang mga sobrang klase ng buhay, yung mga lumang buhay na binago at nasagip, yung mga nagpapakamatay, na depressed, yung mga nagkaroon ng cancer, yung mga nagkaroon ng malalang bisyo, na nasumpungan ng Panginoon at nagbago. Ito po yung mga nakarinig na ng salita ng Diyos at nagdesisyong sumunod na sa Kanya. Number 2, leave everything behind. Talikuran ang lahat. So leave everything behind. Ito po yung isa pa sa makapangyarihan at dapat nating gawin upang tuluyan nating mayakap at maisabuhay ang pagiging disipulo sa pamamagitan ng pagsagot sa panawagan ng Panginoon. Leave everything behind. Sabi po sa verse 18 ng Mark 1, "At once they left their nets." Ganyan ang nangyari sa mga disipulong sina Pedro. Iniwan nila kagad ang kanilang mga kabuhayan. The second step on how to embrace our calling is to leave behind our old lives and follow Jesus. Iwanan ang lumang buhay. Yung mga bagay na pinangahawakan mo na di mo mabitawan. Amen po? Marami po sa atin, marami pa ring dala-dala. Kaya ipagpalit mo na yung kapatid, yung mga sama ng loob mo dahil mahirapan kang makasunod sa Panginoon kung dala-dala mo mali-maletang bagahe sa buhay mo. Marami po sa atin, ang dami pa po nilang mga hindi napakapakawalan sa kanilang puso at isipan. Nabubuhay pa rin sila sa kanilang mapait na nakaraan. Nandyan pa rin yung mga galit, nandyan pa rin yung mga selos, nandyan pa rin yung mga kadamutan, yung mga bagay na nagiging sanhi ng kanilang pagkabulok sa luma nilang buhay. Yung mga maling paniniwala, yung mga pinangahawakan na hindi mabitawan, kasama na rin po dyan yung pagmamahal ng sobra sa kayamanan. Amen po? Hindi naman po masama ang maghangad na yumaman. Ang masama, ang kontrolin tayo ng kayamanan at yan na ang gawin nating Panginoon. Marami po nagsasabi na nagiging sagabal po ang pera sa paglilingkod. Hindi po mali o hindi po sagabal ang pera sa paglilingkod. The love of money, yan po ang nagpapasira sa ating pagsunod sa Panginoon o nagiging sagabal. Kapag pinanginoon mo na ang pera o labis na kayamanan, gayon din naman kapag pinanginoon mo na at mas pinahalagan mo ang posisyon o ang kapangyarihan, kapag pinahalagahan mo ng higit ang iyong mga pahal sa buhay, pamilya o kung ano paman, sabi nga po, hindi tayo obrang maging disipulo ng Panginoon kung mas pinahahalagahan natin ang kung sino sa ating buhay. God is a jealous God. Amen po? Yung mga bagay na pinanghahawakan natin, hindi natin mabitawan, magiging sagabal po yan sa ating discipleship. And this doesn't mean that you have to leave behind everything you have, but it means that you need to be willing to surrender your lives to Him. Ang ibig sabihin niyan, yung kahit nahihirapan ka, willing ka pa rin sumunod at sumuko sa kagustuhan ng ating Panginoon sa ating buhay. We need to be willing to let go of the things that we are holding us back. Yung mga bagay kung bakit hindi tayo makapagbigay ng 100% natin. Napakaganda po ng nilalaman ng isang awit na kapag narinig ko,
talagang ninanamnam ko ng mabuti. And it goes like this. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Ito po yung pagtatalaga ng buo nating katauhan sa ating Panginoon. Kaya napakaganda po ng nilalaman ng awit na ito. Sa panawagan ng Panginoon, ang sagot natin, Panginoon, nandito po ako. Nandito po ako upang sumagot sa iyong tanong, sa iyong panawagan sa akin. Nandito po ako upang paglingkuran ka at ibigin ka. At handa kong iwanan ang lahat upang masunod ka, upang sumunod sa iyo. Andito ang puso ko, Panginoon, linisin mo ito. Nandito ang aking kaisipan, inaalay ko ito. Andito ang kaluluwa ko, pati na ang buong katauhan ko, Panginoon, handang maglingkod at sumunod sa iyo. Dahil ako ay sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Napakaganda po ng nilalaman niya. I have left everything just to follow you. Sa simpleng pamamaraan, nagagawa po natin yan. Na merong, sa amin po, on our part, kami po ay kaladkarin na nasabing kung saan may panawagan ng Panginoon, nandun po kami. Walang malayo, walang malapit, walang mahal, walang mura, walang tag-ulan, walang tag-araw. Basta para kay Lord, all out kami dyan. Panawagan po namin ng Panginoon sa amin at all out po ang aming pagsagot. Sa amin, simpleng-simple. May mga okasyon pa rin po naman sa buhay. Mapa-birthday, anniversary, Pasko o kung ano man, kung sino man ang may kaarawan, anibersaryo o kung ano pa man, kapag may nakasabay po yan na gawain o schedule tungkol sa Panginoon, inuuna po namin ang Panginoon at naipaunawa at naipatanggap po namin ng malugod sa aming mga pamilya na ang araw na para sa Panginoon ay anointed para sa Panginoon. Kung may okasyon kami, either i-advance namin o pagkatapos ng gawain doon namin gagawin. Doon napapatunayan nating nauuna palagi ang araw na itinakda para sa Panginoon. Yung araw ng linggo, ilang oras lang yan na ilalagay mo sa simbahan. Halos isang oras lang kung bubuin mo ang isang misa. Dapat ibigay mo yan at ipagkaloob sa Kanya. Itong araw ng prayer meeting, inahangaan ko po kayo, lalo na mga kapatid naming mga OFW. Maaga pa po sa inyo, sa amin po ay hapon. Higit po kayong dapat kalugdan. Bakit? Kasi kayo may mga trabaho. Nakasukbit ang inyong mga headset dahil delikado rin na kahit papano makakagalitan kayo ng inyong mga amo. Pwedeng mga pagod kayo sa inyong mga trabaho at pagkapuyat itong nakaraang gabi. Pero ito pa rin po kayo nagsusumikap makarinig ng mga aral at makatugon sa panawagan sa ating prayer meeting. Purihin ng Diyos sa inyong mga ginagawa at pakikibaka at pakikipagkaisa sa banal na gampanin. Amen po? Isa pong sakripisyo na lubos na kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen po? We need to be willing to let go of the things that are holding us back and follow Him wholeheartedly, mga kapatid. So, iwanan na natin ang dati nating buhay. Dahil hindi po kalugod-lugod sa Panginoon na tayo pinapahayag natin, gusto nating mga disipulo niya, pero ayaw nating iwanan ang sarili nating buhay. Pero hindi naman po ito nangangahulugan. Sabi ko nga na kailangan nating iwan ang lahat ng meron tayo. Kailangan lang nating maging handa sa pagsuko sa ating buhay sa Kanya. Lalo na po yung mga hindi na kanais-nais. So, in Luke 14 verse 33, ang sabi po dyan, in the same way, those of you who do not give up everything you have, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. So, ito po yung sinasabi. Amen po? So, pangatlo po, follow wholeheartedly. Sumunod ng buong puso. Sa verse 18 po, and followed him. Ang sabi po ng verse ng Mark, bahagi po sa verse ng Mark 1, sumunod sa kanya. So whoever owns your heart, owns your life. Kaya kailangan sumunod tayo dahil
Kung sino man po ang magmamay-ari ng ating puso, yan na rin po ang halos nagmamay-ari ng ating buhay. Kaya we have to follow wholeheartedly. Hindi po tayo makakasunod ng buong buo kung tayo hindi o sagabal sa ating puso o napipilitan lamang po tayo. So makikita po naman po natin kapag ang isang bagay masarap sa puso natin na ginagawa, nagagawa natin ito ng maayos, nagagawa natin ito ng may pag-ibig, nagagawa natin ito ng may kapayapaan. Amen po? So, always be committed to following Him no matter what the cost. And we need to be willing to take up our daily cross and follow Him even when it is difficult. So, totoo po yung sinasabi kong whoever owns your heart owns your life. Amen? Malalaman mo kapag ang tao, ang pita ng puso niya, doon siya nag-e-excel. Malalaman mo kapag music ang talagang love na love mong gawin, makikita mo yan na nakaangkla ka na doon. Pero pagdating sa Panginoon, yung ialay mo sa Kanya, yung galing mo sa pag-awit, sa pagdugtog, gawin mo bahagi, malaking bahagi ang Panginoon. Amen po? So this is the third step to follow Jesus wholeheartedly. Sumunod tayo ng buong puso. Kailangan nating maging determinado sa pagsunod sa Kanya kahit ano pa po ang mangyari. At para mangyari ito, mga kapatid, kailangan itaas mo ang commitment mo into a devotion. Nang sa gayon, ano man ang dumating, makakayanan mo itong harapin ang lahat ng dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. This literally means that we need to be committed to following Him no matter what the cost. And we need to be willing to take up our cross and follow Him even when it's difficult. Sabi nga po, hindi ganun kadali ang sumunod sa Panginoon. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus sa mga mga nagpahayag na gusto sumunod sa Kanya sa Matthew 8 verse 20, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man have no place to rest. Ang mga lobo ay may lungga, ang mga ibon sa langit ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang matulugan. This is the cost of following Christ. Misyonaryong walang permanenteng tahanan. Kaya, sumunod na lang po ng buong puso. Lahat ng ginagawa natin, iaalay natin yan ng may pag-ibig. Kailangan nating maging determinado sa pagsunod kahit ano pa ang mangyari. Sabi nga po sa Luke 9 verse 23, yan po yung tinalakay ko nung last week sa inyo. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. At pang-apat, mga kapatid, pursue your calling. Pursue your calling. Sabi po sa verse 20 ng Mark 1, and they left their father Zebedee in boat with the hired men and followed him. So, iniwanan nila pati na ang kanilang pamilya at ang kanilang kabuhayan. The first step is to participate in God's mission o makilahok sa misyon ng Diyos na maitatag ang kanyang kaharian at ipagpatuloy ang kanyang naituro at naisimulan. And this is by pursuing our calling. Huwag niyo pong ipagkamali ito, mga kapatid, karamihan po sa inyo ay OFW. Sabi ko nga po, hindi naman po literally na ibig sabihin, iiwanan nyo pati ang inyong trabaho o kabuhayan na meron kayo. Hindi naman po ganon ang tinutukoy. Katulad po ng ginagawa nyo ngayon, meron kayong ginagawa, pero binibigyan nyo pa rin ng pagtugon itong banal na gawain. And that is the way of following our Lord. Amen po? So, as followers of Christ, mga kapatid, we are called to be part of this mission, to bring hope and light to a world in need. And Jesus tells the disciples that He will make them fishers of men. Ito po yung pinangako ng Panginoon sa lahat ng susunod sa Kanya. Bukod sa kasama natin siya, ay magiging mamamalakaya rin tayo ng mga kapwa. Sinasabi ni Jesus sa mga disipulo na gagawin silang mangingisda ng mga tao o mamamalakaya ng mga tao. At bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo po ay tinatawag na maging bahagi ng misyon na ito, ang magdala ng pag-asa at liwanag sa isang mundo na nangangailangan. That's why to embrace God's calling would result in leaving behind our old lives and embracing a new life in Christ. Probably this is the best way on how to embrace and live with God's calling. That is
to embrace a new life in Christ. Ang mabuhay tayo o magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. And to conclude sa aking pagtatapos, mga kapatid, being called to follow Jesus is not just about making a decision. It's about living a life of obedience and surrender. Ang pagiging tinawag upang sumunod kay Jesus ay hindi lamang po tungkol sa paggawa ng isang desisyon, kundi ito ay tungkol sa pamumuhay ng buhay ng may pagsunod at pagsuko sa ating Panginoon. It's about leaving behind our old lives and embracing a new life in Christ. At bilang ating pong pwedeng pagnilayan, iiwanan ko po sa inyo ang dalawang mahalagang tanong. Number 1, are you willing to hear the call of Christ and follow Him wholeheartedly? Handa po ba kayong pakinggan ang panawagan ng Panginoon at sundin siya ng buong puso? Pangalawa, are you willing to participate in God's mission and bring hope and light to a world in need? Handa po ba tayong makiisa sa misyon ng Panginoon at magdala ng pag-asa at liwanag sa mga nangangailangan? Amen po? So dito po nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa pagyakap o embracing God's calling. Amen po? At bago po ako lubusang magpaalam, hayaan niyo pong halayan ko po kayo at pangunahan sa isang maikling panalangin. Damhin po natin ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa mga oras na to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, Father God, we thank you for the gift of your word. Maraming salamat po sa banal na araw na ito at pinagkalooban mo po kami ng isang napakahalagang pagtalakay na higit at mahalaga sa iyo. Help us to hear your call to follow Jesus, to leave behind our old lives and follow wholeheartedly. Bigyan mo po kami ng lakas at katatagan na pasanin ang aming mga krus araw-araw upang makasunod at upang maging kaisa sa iyong banal na misyon na magdala ng pag-asa at liwanag sa mundo ng mga nangangailangan. Bless us, O Lord, to be your disciples, always ready to follow you no matter what the cost, living out your call in our daily lives. Nawa po maghari ka sa aming pang-araw-araw na buhay, sa gitna po ng aming kabisihan, sa gitna po ng mga pinagdadaanan. Nawa po, Panginoon, masumpungan din namin na maging mabuti at epektibo kaming disipulo mo na magbigay ng pag-asa at liwanag sa mundo na nagdidilim sa mga panahon ngayon. Ito po ay ang samo namit dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming tagapagligtas, na nabuhay at nagahari noon, ngayon at magpakailan, kaisa ng aming Inang Maria, na nanatiling matatag, tagapamagitan ng aming simbahan, ina ng aming simbahan at ina ng aming Panginoong Yesus, at kaisa ng mga anghel. Sabay-sabay po kaming dumadalangin sa iyo. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Para nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasiwalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, sumainyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Sister B, meron pa ba kayong time para may gustong magtanong at magpahayag ng kaunti? Sige po, medyo pasensya lang po kayo sa aso. Andito po kasi may sagawa, may isa po kaming tahanan na pagdadausan. Napakaingay po ng aso nila. Palibhasa, marami kami mga tao dito na bago sa kanilang paningin. Pasensya na po kayo paingay. Amen. Maliwanag po naman ang inyong pagpapahayag at kahit may aso. Maintindihan po namin. Salamat Sige po. po mga kapatid, sino po ang gustong magtanong kay Sister B? Habang nariyan pa siya. At siya po nasa gawain ngayon. Tanong natin sa kanya kung sino nga ba tayo? Sino nga ba ako sa ating Panginoong Jesucristo? At sino nga ba ang Panginoon sa ating buhay? Amen. Sige po mga kapatid, unahan po kayo. Mukhang tahimik po, mukhang parang nagninilay-nilay kung sino sila.
Walang nagsasalita. Sige po mga kapatid, habang si Sister B po ay nakikinig pa at tayo kanya pang inaalalayan tungo sa kabutihan at kabanalan sa ating Panginoong Kristo. Tanong na po kayo kung sino kayo sa buhay ng ating Panginoong Kristo at sino sa inyong buhay ang ating Panginoon. Hello, magandang araw po mga kapatid. Sister B, Yes po, Brother Mateo. Complimentary may po, nag-worship kayo kanina, napakinggan ko po. Amen. personal ko po yung question. Para po sa akin, kasi nga po ako po naglilid po ako ng prayer o ng worship. Pero wala pa naman personally wala po akong mga seminar, wala po akong background. Gusto ko lang pong magtanong kung meron pa po ba akong dapat ayusin, dapat baguhin. Sa worship po ba, Brother Mateo? Opo, personal yung pong assessment bilang kayo po ay nagbibigay ng mga seminars. Apo, Para tips lang po. Ang may bibigay ko lang pong tips sa ngayon, pag po worship, dapat po more on praising and worshiping our God at kontian po yung mga prayer. So, kung tayo po ay naglilid ng worship, inililid po natin sila sa Panginoon and iniiwasan po natin na parang nagiging personal na tungkol sa atin na nakapatungkol. We always speak as parang ang ano po is tayo nandoon pero kasama natin ang congregation. Yun po yung mindset natin. We are leading them into the throne room of our Lord Jesus Christ. Amen po. So, Okay. Apo, damihan lang po yung mga praise and worship, yung mga praising words. Increase po natin ang ating mga vocabulary of words about praising our Lord pagdating po sa praise and worship. Pero ang good points po diyan sa inyo is mararamdaman mo naman talaga yung sa puso. Sa inyo naman po, lahat naman po na nag-lead na napakinggan ko na, andyan po yung willingness at nandyan po yung puso. At ayaw naman po nating maging technical, basta't ang ano lang naman po natin, ibuhos po natin sa purely praise and worship. Iklian lang po yung parang mga dasal na puro prayer. Amen po? Okay po. Maraming salamat po, Sister B. Salamat Thank po, you po. Brother Mateo. Ang maganda lang po kahit po yung binigay po natin na pagtalakay sa inyo ay maikling panahon lang na tidbits of series ng worship. Hindi po yan hindi po a workshop katulad po ng ginawa namin ni na Brother Ed Villacorte ay nagbibigay kami ng worship workshop. Mabuti lang po kasi sa inyo po ay talaga namang nandyan po yung willingness na mag-lead pa rin ng worship despite na walang formal o anuman na worship workshop o training. Andiyan naman po na kumbaga meron nang nakatanim. Amen po, and a good start. Amen po. Thank you po. Maraming salamat po, Sister B. Salamat po, Brother Mateo. Thank you, Brother Mateo. Napag-usapan din lang ang pag-worship. Ako po ay palagi rin nag-worship pero wala akong workshop. Ay magtatanong din po ako, Sister B, dahil po ang dinadaanan ko po talaga pag ako nag-worship, puro pagpupuri sa Panginoon. Pero pagdating sa may bandang huli, puro pagpasalamat at sa kahuli-hulihan ay paghingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ng nangyayari sa buhay nating lahat kasama lahat. Hindi po sa akin, wala po sa akin, sa aming lahat na nakapaligid sa akin. Ganyan po ang aking daan ng pag-worship. Pagpupuri ng walang hanggan, pagpapasalamat at ang katapusan ay paghingi ng kapatawaran. Tama po ba yun, si Cardi? Yun po ang akin. Sa sa tuwing linggo po halos may ang isa pong magandang matutunan niyo po is magkaroon kayo ng team para hindi po tinatawag na tawag dito, yung parang yung ating worship yung predictable. Kasi sabi nga po, in worship, isa po sa principle is we cannot touch the same water at the same time. The way we worship God today will be different for the way we worship God tomorrow. Sabihin, wala pong pare-parehas na worship. Kasi ang anointing po ng Holy Spirit ay magkakaiba palagi.
Amen po. So maganda po yung may team. Halimbawa, yung binanggit mo, Brother Grover, yung may paghingi ng tawad. Pwede mong ipasok yan na ang tema mo is about may forgiveness. So magbabase ka rin dun sa mga, meron ka ring mga ano doon, Bible passage tungkol doon sa asking forgiveness, ganon. So isa po yan sa tinuturo namin sa worship workshop. Madali pong mag-worship kapag merong team. Kumbaga, alam mo kung saan mo dadalhin yung ano, yung tema ng yung worship. Amen po. Para pag susunod na mag-worship ka, parang iba naman ang tema ng maririnig at iba naman ang paglapit mo sa Panginoon. Amen po, amen, amen. Hindi po mga kapatid, sino pa pong gusto magtanong kay Sister B? Salamat po sa tanong, Brother Grover. Thank you rin po, Sister B. Mga kapatid, apong busy na. Ay kung wala na magtatanong kay Sister B, alaman natin busy Sister B, tayo mamaalam na at tatawagin na natin ang ating coordinator, si Brother Ike. Maraming salamat po, Sister B. At talaga Salamat namang po. napakaliwanag ng aming mga narinig sa iyo. Sige po. Ang Salamat ating po. angel ng Purihin Friends of ng the Valley. Diyos. Amen po. Paalam na po ako sa inyo at Amen. makabalik na po ako dito sa Gampanin. Amen po. Amen. Salamat po, Salamat Sister B. po. Magandang God hapon po bless sa po. iyo. Magandang hapon po.